Yun lang dalawa talaga. Kaya nga every time nga, ang problema lang kasi kay Sir, grabe mahal ng GO niya. Kasi grabe mag-select yan eh. So, good afternoon mga ka-groomers. Once again, we are here at still Butuan City, sir, no? Buena Vista. Buena Vista. Buena Vista. So, with Sir Chris. So, mga ka-groomers, thankful tayo na may time si Sir Chris kasi medyo busy to sa trabaho eh. And again, sir, please do introduce yourself. Yes, may magandang hapon sa lahat, no? Sa mga ka-groomers at lahat ng mga habis natin na nanonood, ng mga subscriber ni Sir Chris. Salamat sir sa pagbisita dito sa lugar ko. Kahit na ganito yung kwan, at least I'm very happy na nakapunta ka dito. One of the most successful goldfish keeper sa Mindanao, no? Sir Chris, maraming salamat. Before anything else, I would like to shout out sa mga Team BGC for the successful 10th National Goldfish Show last Saturday. Labi na especially kay Sir Francis at saka sa mga kakosa, no, sa mga katropa sa Butuan Goldfish. Salamat sa mga entrante din na sumali. Maraming salamat. Sana hindi ka magsawang sumuporta sa mga shows na gagawin pa in the near future. Okay. So, inuna na sir yung shoutout para di malimutan. Oo, para di natin makalimutan. Mamaya, hindi makuhan ba? Tapos hindi na mag-subscribe. So, si Sir Chris, mga ka-groomers, is a radio announcer here. Yeah, broadcaster. Broadcaster here in Butuan. Yes, yeah. Okay. So, si Sir, aside from that, ang focus niya is breeding. Breeding, and breeding. Also, of course, nakikita nyo naman yung mga trophies, also a groomer. Yeah. So, broadcaster, groomer, at saka breeder. Napaka-demanding na trabaho kayo. You have to wake up early just to change water, especially ang problema kasi dito sa amin, tubig. So, it's very challenging since na you have to wake up madaling araw para... Gaya ng sabi ko kay yung previous content natin kay Sir GM, 10 PM, sir, no? Yung magsisimula. Sila, 10 PM. Ako, gising ako ng 2 AM until 3 AM. Water change lang yan. Yeah, tapos balik sa tulog na naman to recharge the brain. Alam niyo na ako kinabukasan. Trabaho. Trabaho. So since unahin natin yung breeding kasi marami nang gusto pumasok sa breeding, sir. So ano ang fino-focus mo na variety, sir? Sa akin, as you can see sa mga trophy ko, nagka-focus lang talaga ako mga ka-groomer sa short tail, no? It's because usually kasi dito sa city, marami na kasi mga groomers or breeders na standard or long tail. Broad tail, naisip ko, Sir Pitch, na gagawa ko ng sarili kong kwan, yung bang Kaiba. strain. Kaiba. So, yun nga, yung nangyari, kapag nakuha ako ng mga short galing dun sa Bakunawa Goldfish, then in-infuse ko na lang yung Sugan from Sir Junald. That was the start. That was ang pag-start ng ating... Junald is Davao. Davao. So, nagpa-GO sila doon, tapos binread ko na lang doon sa nakuha ko kay Bridge. Luckily, the first generation was very successful. In fact, 4 of that batch nag-champion sa online, nag-champion din sa yun yung first breeding. Actual, yes, oo. And then, suddenly, alam niyo naman, pagka ganito mga klima, init, walang yung problema natin yung pagkain, lalo na live foods. So, nag-stop ako, then nag-shift ako into grooming muna. Grooming. Since walang supply na. Wala mang pagkain, mahirapan man kayo. Mahal. Una-una, mahal ang subi. Tapos, pilis. Kung BBS, sir, sobrang logi na. Nakagamit din ako ng BBS, pero yun nga, medyo masakit sa busa, lalo na pagkakuan. Okay lang, salagaan mo pa. Majority is potential ng resulta. So, yun ang nangyari. Nag-stop ako, and then eventually, nag-grooming muna ako. Then nakita ko na bigla na namang lumakas na naman uli yung short tail. Kaya nainganyo naman ako mag-breed. So that is why kung makita nyo sa mga tank, later on mga groomers, may liit yan. Yan yung last na breeding ko. Pero this time, nung first batch at saka second batch, nung breed ko, binibinta ko sa mga ka-groomers natin, lalo na mga newbie. Pero this time, ang ginagawa ko, nung breeding na ito,
for kuan na lang, personal consumption na lang. Hindi na ako nagbibenta kasi nga I want to make sure na yung lalabas na isda galing dito or isasalang sa show, yun talagang pinaka para sa akin ha. Best yun na talaga para selection. hindi naman kuan ba, hindi naman sayang yung effort ng mga groomer. Okay. Pero short tail, Oranda lang, Oranda, sir. yes, oo. Di rin ako nagrarayukin, ha? Walang Specific rayukin, lang. walang dimikin, walang rancho. Oranda lang. Oranda lang talaga, Short tail. short tail. Okay. So, sa breeding mo, sir, since yung first mo is 4 yung lumusot, halos champion yung 4. Pang ilang breeding mo na may breeding ka ngayon or wala? Ito, pang third batch na ito, katong nandito ngayon. So, it was mga siguro mga 2 months ago na ito. Nandyan? Nandito, okay. So, More on kaliko, sir, no? Or meron din mga red white, meron din red white naman red white. dito. Later on, mga groomers, I will show you yung close-up ng mga isda na short tail. So sa sir, sa breeding, since we're talking about breeding at the moment, anong mapapayo mo, sir, or any advice sa gustong pumasok sa breeding? Based on my experience kasi, dapat kasi pag nag-groom ka, ako surprise, kasi ako yung bang baguhan lang talaga ako, no? In terms of experience, medyo marami pa kung sa Tagalog pa marami ka pang kakainin bigas. No? But looking back, nung high school ako, nag-start na ako ng mag-alaga ng goldfish. But that time, wala pang mga show. Wala pang show dati. Pag meron lang, pagkaganyan ang buntot ng isda, goldfish na agad. Wala nang basta win, tatlo, wala na triangle. Wala nang win, wala nang color, basta pagkaganyan, goldfish yan. So, that time, so nag-evolve man yung industry through the years. So, nainggan niyo ako nung pagkatapos ng pandemic, nakita ko na magaganda na yung isda. So, I was surprised to know na meron palang tag 2,000, di ba? Tag 5,000. Bakit sabi ko sa sarili ko, bakit ang mamahal nito? Nung time ko, mabibili mo na 10 piso, 20. Di ko man alam. So, eventually, nakakuha ako ng mga material, gaya na sinabi ko, na-influence talaga ako nung kapapanood ko ng Fish for Life. Kaya, nung nakakuha na ako ng material sa Fish for Life, sa Carpagio nila, galing kay Beach, at in-infuse ko doon sa Sugan from Davao, yun ang simula. So, ang challenge na lang sa pagiging breeder talaga is, unang-una, kailangan mo ng quality material. Dyan kasi talaga pag quality material talaga, you can expect less faults, less na reject ng mga isda, and then yung bang tawag dito, yung bang pag mayroong isda na lalabas galing sa magandang parents, rest assured na may future talaga yung isda. Yun lang. And then second is pag nagbe-breed ka, you have to make sure na ma-provide mo talaga yung needs ng isda. Ito isang na natutunan ko sa pag-breed ng isda kasi dapat i-address mo yung needs niya. Una, tubig. Filtration mo. Filtration. Yung water parameters mo dapat kailangan ma-supply mo. Kasi kung hindi mo yun magawa at plano mo mag-breed lang, useless lang din. At ang pinaka-importante sa lahat, oras. Oras. Kaya kung wala kang oras, useless lang din yung fry. Sayang din kasi kung isipin yung mga kapatid, yung isda may buhay yun. Sayang man kung nag-breed ka lang, tapos nakita mo lang, naging breed, tapos iniwanan mo na siya. So since nag-engage ka ng breed, from day 1 until the last day of before na i-release yung mga isda, dapat engage mo yung sarili mo sa kanila. Which is, sa iyo, sir, in your experience, from the day na mag-hatch siya, mga ilang weeks or ilang months mo siya gusto i-release? Ako, as usually, I'll take into 4 culling stages kasi. Okay. First month, first call, until na magkakukunti sila ng kukunti. So sa akin, siguro mga 2 to 3 months. Ganyan. Para talaga, sulit talaga yung binabayad ng... Tsaka, dito kasi sir, iba sa ibang lugar, medyo, sa kanila, dito siguro sa inyo, medyo mahal. Pero dito sa amin, tama lang kasi, ang focus ko kasi, kung magbibinta ako ng mahal, with respect sa other breeders bakit ako magbibinta ng mahal? Kung ang isda naman, hindi mo kayang maibigay. Halimbawa, ganito marami. Di ba? Marami kang isda, maganda. Of course, kailangan mo i-provide yun pagkain, tubig, etc. Di ba? Kung mapondo yan kung hindi man nabinta, sayang lang din. So, ang purpose ko is, di ba ng medyo murang yung isda, o di naman medyo kamahalan, importante, napunta dun sa kamay na kaya isang alagaan. So, diba? Pinipili mo rin yung binibentahan mo, sir? Sinasabi ko nga sa kanila, the moment nabibili sila, sabi ko sa kanila, enough na sa akin
natuwa kayo sa isda ko, naalagaan yung isda at nanalo yung isda ko doon sa sasalihan yung show. Yun lang, Kasi pangalan mo yung dinadala nila eh. Actually, di pa ako gumawa ng sarili kong pangalan talaga na may linya. Ang akin lang is makita ko lang talaga na breed ko yan. Napunta yun kasi ang iniisip ko ba yung buhay ng isda ba? Maganda nga yung isda mo, marami, puno yung tangke mo, paano mo maibigay yung needs nila? Magastos. So yun lang din ang bumirang din sa iyo kasi eventually magkakaroon sila ng sakit kasi overcrowded. Yan na. Yan ang problema. So bakit di mo na lang i-dispose para at least magamit nila? Yung pangbawi lang ba sa nagastos mo? That's the good thing, i-add ko na rin to, sir. That's the good thing about being a breeder, mga hagumers, kasi hindi ka masasayangan sa quality ng isda na ibinibenta mo. Kasi pwede ka naman mag-breed ulit eh. Kasi nasa iyo yung materialis. Unlike sa amin ng mga seller, groomer, nako, hindi nga kami marunong, di ko marunong mag-breed. Si John Ray lang yung nagbe-breed para sa akin. Which is, good thing naman na partner kami ni John Ray. So, kaming dalawa nagsiselect, pero binabayaran ko yan kung anong presyo na gusto niya, mga groomers. Mahal din. Yung presyo mo kasi, depende, makita mo yung isda, mahal talaga siya. I mean, ang ibig ko lang sabihin, bakit ganun lang yung price mo, sir. Yung price, kasi gusto kong alagaan siya. Ang point kasi ni sir is, gusto niya, aside from dadalhin pa yung pangalan niya, kasi ang breeder, ayaw niya yung mamatay nito lang sa madami. Magiging sayang lang yung material mo na nakita mo yung isda na, maganda pala siya sa maliit pa. So, groomable siya. So, of course, it demands a higher price, di ba? So, gusto lang, paano ngayon kung higher price nga siya, may bumiling baguhan, pipresyon mo ng ganun. Although, with respect sa iba na talagang may mga pangalan na. Kasi, itong isda kasi para itong damit na, di ba? Branded ka na talaga sa industry, talagang mahal ka. Pero sa atin, katulad kong bago lang nagsisimula, gusto ko rin ma-feel ng mga newbie na itong isda ko na ito, para sa'yo ito, alagaan mo lang, enough na sa akin. Masaya na si sir. So, good thing na may mga talaga honest na mga breeder, mga groomers. Isa pa rin yung concern, yung talagang ang inakano ko lang talaga, dapat kung magbigay ka ng magandang isda, maganda talaga. Yung bang, kasi iba kasi pagka, di ba, nakikita mo sa mga ibang nagbablog o nagpapa-GO, maganda yung isda. With respect sa iba, ha, ito, kasi dami ng tanong, dami na rin na biktima. Nagpapa-GO sila, maganda yung nasa video. Of course, ikaw makikita mo. Sample video. Maganda na, ganyo ka, sumali. Eventually, sasali ka. Pagdating ng picking, iba yung isdang ibibigay kasi yung palang pinakita sa video, pang savings pa na yun. So, para pagbenta ng mahal. Nakakadismaya. That's the reason why bakit maraming nangyayari na yung iba, nagbabayad nagpapa-GO, kayong iba, di ba? Dating sa isda, discourage na. Lalo pat yung organizer, yung sabihin niya na, sige, pwedeng utang. So pagdating ng isda, pangit, di talaga magbabayad. Kaya ang taas man ang expectation niya. Kasi maganda yung pinakita maganda yung pinakita. So, malalaman mo lang, binita na pala dun sa ganyan. So, it's a learning experience from us na dapat, kung meron tayong mga ganyan, ng papalaro tayo ng ganyan, kung ano yung isda, you have to be, sabi mo kanina, you have to be honest. Yan yung importante, mga groomers, especially sa mga, since we're talking about GOs, medyo marami na talaga nagpapa-GO. So, again, mga ka-groomers, sana naman yung mga newbies natin is bigyan natin ng halaga yung pera na binabayad nila. So, give them the best fish na, kasi sa breeder, ano man yan yung breed mo, yung pangalan mo, yun yung dadalhin ng mga newbie natin Pag na-discourage ang mga newbie, mga groomers, sino pang bibili? Wala nang bibili. Isipin mo, kung nakita mo, ikaw na breeder ka, nakita mo yung isda mo na material breed na ipapagay mo, that will cost 1,500. Hindi pa kasama shipping doon. Diba? So more or less, gagastos kang 2,000. Pagdating ng isda ang pangit, wala na. Sino pa bang may ganang mag-groom? Diba? Sino pa bang ganang mag-update? So, again, sabi ko nga kanina, it's a learning experience na dapat isipin ng mga nagpapalaro na kung kuan. Kasi kung tinan mo 1,000 to 2,000 yung price, 3,000 maximum, 4,000 pa. So pagkaling mo, ilan na lang matitira, kunti na lang. Tapos magtataka ka kung ano po talaga yung pagkaling. Siguro nasa mga 30 pieces lang. Kung potential lang ang pinag-uusapan talaga, nito. Tapos tataka ka, aabot yung iba ng 100. With respect sa iba, yun lang yung although mga comment yan sa mga group na dapat mabigyang linaw din ng mga high-rated na mga groomers or breeders ba.
Yan, Oo. si Sir na yung ano sa Oo. mga groomers ha. So, Since we're talking about potential, sir, most likely, sir, sa experience mo sa pagbre-breeding, mga ilan talagang siselect mo na para sa iyo pwede na to? sa akin, sir, kasi ang ginagawa ko kasi, yung 1:1 lang talaga yung breeding. Hindi seldom na ako gumamit ng one female, 2 males, ganyan. So, 1:1 lang 1:1 lang. So, because my purpose is, gusto ko makita alin dito sa mga breeder ko ang Maganda ang pairing. Oo, maganda yung pairing. mga ilang egg yan. I mean, mga ilang pieces kaya hinahatch ng 1:1, Pinakamarami sir? na siguro, sir, yung ito ngayong batch na ito, pinakamarami na siguro yung 20 nito. Oo, Na potential. potential. Hindi pa talaga potential kasi Ilang ilan pang kaling mo yan? ipa-final ko po to this weekend. So siguro may limbutin lang kung may matirang 10. So, tapos yung ginagawa ko ng mga iba, yung first calling ko, tinatapon ko na. Kasi lugi na sa Yung pagkain, sir. sa pagkain, sa oras. So, kasi kung ibigay mo man, wala rin tatanggap. Alam mo naman dito sa mga mata. useless lang din. Kung ibigay mo, wala naman sila lalagyan. Matay lang din. Di ba? So, the good thing mga groomers is, hindi naman sa kahit may buhay yung isda. Kasi, gaya ng sabi ni sir, kung papakainin niya pa, magastos na. Gastos na. So, itapon na lang kung may mga sapa, di na lang itinatapon para makain ng ibang. Kung may mangingin na mga pang monster fish, pwede. Hindi ko naman ibinibinta na. Bawa kung gusto nang makapakain Yung mga na kal. lang. Yung mga kal. Isipin yung mga groomers, 1:1, so isang female, isang male, mapipili lang is maximum 10-15 ganyan lang sir. So going back to the GO na nagpapa-GO ng ganyan karami, ako na nagsasabi mga ka-groomers, hindi pa kami nakaselect ng isotin ng ganyan karami. Pero ako advice ko talagang sa lalo na sa mga newbie, kuwan talaga yung tingnan niyo talaga ninyo yung consider talaga yung unang-una yung breeder. Oo. Huwag yung bara-bara na ito may magandang isda tapos hindi kilala sa industry, wag na lang. Referral ba? Yes, oo. Kasi magtanong ako nung sumali ako dito the first time na sumali ako ng GO din doon sa Jinsan, sa tao ni Sir Pib, nagtanong talaga ako, sino ba to siya? Sino ba to? Ano maganda ang klaseng isda yan. Nag-send sila sa akin ng mga previous GOs na doon sa tao na yun. Maganda yung isda talaga. Balik kay Sir Feb ang isda. Oo, si Sir Pib isda. Tauhan niya nagpa-GO. Okay. Then sa Pets for Life na siyempre maganda naman talaga sila mag-select, but depende na rin yung sa pag-groom. Diyan na. Diyan na magkakatalo. Diyan na magkakaalaman sa pag-groom. Diyan na, Again, si Sir Feb, isa yan sa pinakamagandang mga line dito sa Mindanao. Actually, dalawa lang ang alam ko with respect kay Sir Ryan Garcia from Pets for Life. Sabi ko tinanong ko siya once, sabi ko siya, Idol, sa tingin mo, sino ba talaga yung highly recommended mo na breeder na pwede nating salihan na yun? Dalawa lang. Una, si Sir Peb. Sir Peb, magandang hapon. Pangalawa, Kinamigoy. Yun lang dalawa talaga. Kaya nga, every time nga, ang problema lang kasi kay Sir Peb, labing mahal ng GO niya. Kasi labing mag-select yan Mataas standards ni Sir Peb pagdating sa mga isda niya. Stricto yan. So kaya pag nagbenta talaga, sulit. Sulit. Ganyan. Hindi, makita mo naman talaga yung isda. Meron ako nakita sa butuan na galing sa kanya, material grade pa lang yun. Material grade. Pang shoe grade. Sa tingin ko lang pang shoe grade na ito. Material pa lang yun. So, how much more kung shoe quality talaga or shoe grade, no? May presyo talaga yan. Yun talaga. Sa sir, sa breeding mo, sir, until for hand breeding ka or hand breed. hand breeding ka? Hand breed kay. Wala man akong time natural breed kay. Alam mo naman ako kami magantay pa ng So pagtingin ko na naghahabol na yun, doon na. Doon na, hand spawning na. Hand spawning na. Tapos alis na. Mag-wait na lang kung mabilisan ba? Mag-wait na lang kung mag-hatch siya. Yun yung maganda. And sa pagkain mo, sir? Sa pagkain ko, live talaga. Ganun din. DAP na, of course, sa first stage niya. Grabe medyo, dito sa amin, meron ako pa doon sa... meron ka supply dito ng DAP na? Oo, dito. Doon na lang sa Chubby ka nakaka-problema. Malayo. Malayo. Iliga, no? Hindi, meron na sa city, pero in-order pa galing Agusan del Sur. So, medyo mahal na. So, mura, papatong. Sa reseller. Then sa kiti-kiti, meron din naman ako konti-konti depending on the climate. Kung talagang katulad nito, sunod yung init. Kaya nga, nahirapan ka mag-breed pag ganito. Kiti-kiti, sir, is yung anak ng lamok na? Yeah. Wala, mahirap meron, dito? Meron, pero meron yan dito? sa
climate talaga. Kaya siyempre, pagka ganito mainit, wala nang tubig yung mga kanal. So, Yan yung ginagawa ko, sir, pagka nakumukuha ko, siyempre, with respect naman sa trabaho ko. Ginagawa ko, nakabunit ako lahat, wala para mo makilala. Oh, jacket. Kaya kasabihan ba ng mga tao, yung si Kuano, Doon pagdating sa kanal. sa Facebook, napaka-disinti tingnan ko. Nandun pala sa kanal nagtutod. So, that's part of the game. That's part of the game. Yan yung mga groomers. Hindi ka pwedeng mag-breeder Oh, kung yeah. wala kang experience sa ganyan. Yes. Kung may pambili naman, Oo, pero usually, pag nakikita ko kasi kahit nga nagbablog, pagka groomer ka ng isda, lalo at goldfish, napakakalat ng paligid, no? Ewan kayo, bakit kaya ganyan, no? Kalat talaga yung paligid mo. Saan ako napupunta? Ganito talaga, kahit kung ano lang malagyan, hala. Yan yung mga groomer struggle talaga ng pag-breed. Hindi yan pag nag-hatch na, pag yes. okay na, pakainin ko ng ganito. Hindi, grabe talaga ang pagiging breeder mga groomers. Kaya, isa rin yan sa kinikwenta natin na babayaran natin yung effort. Actually, kapag nag-breed ka, you have to think it million times. Kung kaya mo ba? Kung kaya mo ba? Kaya, diyan mo masusukat yung capability mo. Bago ako nag-breed, surprise, sinabi sa akin ng kagrupo ko dito si Boss Kit Di Guzman, sabi niya, sir, pag nag-breed ka, diyan masusukat yung abilidad mo sa isda. Kasi sa grooming, magawa ka lang ng steam egg, order ka lang ng tubig, bili ka lang ng mga high quality pellets. Once napapasok ka sa breeding, diyan talaga masusukat ang galing mo sa isda. Because nandiyan na lahat from culling, yung the way you select, yung selection process mo, tapos yung katalas yung mata mo. So, talagang, tapos at the end of the day, although, meron naman nagpupunta na nangihingi, bibigyan natin. Ngayon nga, yung sa presyo, yan, pag-usapan ng presyo. Depende na yan, depende na lang. Respeto na lang ako natin. iba man ako, Sir Fritz, pagka pumunta ako, pagkano bang kaya mo dyan? Sige, ganito lang, manager. Sige naman. Ang importante lang sa akin, alagaan mo ng labot. Because nakita nyo naman yung isda maganda. Limitin nga lang yung stocks. Bahala ka kung i-mention mo ako, hindi pa importante, natuwa ka sa isda ko. Yan. So, para lang talaga mag-grow yung... Kasi mga groomers, pag nag-grow yung goldfish community or any community, mga groomers sa aso, ibon, yan, ano ba, happy yung mga breeder ba? Buhay na buhay yung mga... Matutulungan natin yung mga breeder at saka maraming mga negosyo na mga reseller, ganyan. Actually, meron siya talaga sa first domino effect. Halimbawa, bibili ka, nagbe-breed ka. Unang anuhin mo, dinili muna tayo mag sa tubig, ha? Mabubuhay yung nagtitina. Of course, nagpakain ng isda. Di ba? Pakain ng isda, siyempre, nag-aangkat pa sila doon sa mga supplier. Mga reseller. Tapos, pag nakapag-breed ka, nakapagbenta ka, of course, whether you like it or not, nabibili mo rin yung pansarili mo, pagkain, personal usage. Nakatulong. Nakatulong. So, meron siyang domino effect. Di ba? So, halimbawa, galing ka nandun sa inyo, pumunta ka dito. So, pagpunta mo ito, gagamit ka ng gasolina for the sake of discontent, di ba? So, nakakatulong sa economy. Meron siyang domino effect. The problem is, dapat we have to sustain this hobby for the next generation to appreciate. Kasi kung ngayon pa lang, nakikita mo na maraming mga negative na nakikita natin sa Facebook. Yun nga sabi ni Sir Ron Paulo nung transfer. Sir Bloody. Hayaan na lang natin yan. Huwag natin makisawsaw pa. Although, merong issue. Wala man talagang perfecto. With respect sa iba, wala man talagang perfecto. Pero the point is, kung makisawsaw pa tayo doon, parang tayo na rin mismo ang naglalagay na sarili sa alanganin. Lalo na't nagbe-breeding ka. Lalo na't nag-grooming ka. Ganyan. Totoo. Ganun talaga yun. So, pag ganyan mga groomers, normal lang na may issue talaga. Kahit saan naman siguro ang industry, may issue. So, normal talaga yun. Lalo at sakit natin na pag natalo, gumuring, ano talaga. So, any advisor sa sa mga gustong pumasok sa breeding? Breeding muna tayo. Sa breeding, gaya na sabi ko na, you have to select quality materials talaga. I don't care kung gumaya ko sa akin na 1:1 o ilan ang tanong. Ang akin lang is, advice ko lang talaga, dapat meron kayong tamang lalagyan. Area? Yes, area. Nakikita nyo sa akin, puro riptab lang. Sayang ba? Busy ako. Pero ang advice ko talaga, before kayo mag-breeding, you have to prepare a bigger container. Mas maganda talaga, sir. May lalagyan talaga ng mga kasi doon mo makikita yung, unang-una, doon mo, sa akin lang, maliit pa yung isda, madidevelop niya yung swimming pattern niya. Because ang layo ng tatakbuhan niya, di ba? Yan yung advantage. Kung malaki talaga yung area. So, kung sa isang breed, marami ang fry,
you can divide it into 2 or 3 para talagang mabigyan talaga siya ng space. Okay. Nakita ko kasi, dami ko ng vlog na nakikita, dapat, even sa abroad, tinitingnan ko, dapat talaga malaki yung area para diyan pala makita mo na talaga yung potential ng isda. Kasi pag congested sila sa isang area, doon napapasok yung fold, yung, di ba? Yung, kung nagsisiksikan sila. Siksikan sila. Congested sila sa isang area, katulad ng sa akin, deptab lang. So, isa yun sa dapat i-consider. Pangalawa, yung supply ng tubig. Yan na. Kasi dito sa amin talaga, tubig ang problema. So, dapat make sure na meron kayong abundant supply of water. Tapos filtration. Yun lang sa breeding. Sa breeding pa lang yun, ha? Sa physical preparation pa lang, hindi pa tayo balikan na natin yung isda mamaya. So, sa isda, dapat kumuha kayo ng material doon sa mga kilalang mga breeder. It's not necessary, hindi necessary yung show quality ang i-breed mo. Same lang naman yan. Ganun lang ang kanalabasan, magkaling ka rin di ba? Show grade man yan, yung parents, o material grade, or pit grade, ang importante yan, yung genes ng isda. Yan. From a quality breeder. Yeah. Yun talaga yung pinaka-breeder. Known breeder. Known breeder, Yun talaga pinaka-advice ko sa mga magsisimulang mag-breeding. Yan yung unang, hindi yung unahin yung materyales. Yes, area yung unahin. Area talaga pinaka-importante. Kaya nyo ba kasi maakuan mo doon mo masusukat yung abilidad mo. Doon mo masusukat yung abilidad mo. How you are going to take care of this fries. Kaya mo bang lalaki talaga siya. Makuha talaga yung potential growth niya ba. Ganyan. Kasi kung maliit, wala, useless na. Mahirap talaga pag maliit area. Mahirap. Madaling marumi yung tubig. Yung growth medyo iba. Ang pinaka-importante, pag mag-breeding ka, dapat may laman ng bulsa mo. Pinaka-importante. Pinaka-importante. Una, kalaban mo kuryente. Tubig. Yung live food, mahal yan. Dapat may laman talaga ang bulsa mo. Kung wala kang pera na logistic na magagamit in breeding, na lang muna. Huwag na lang muna mag-experiment. Kasi baka masayang lang yung effort mo. Sayang lang yung effort mo. Kasi yung iba inuuna, ganito, dapat maganda. Ay, iba kasi yung mga newbie, pag nakita yung magandang isda, tapos naghahabulan na, nandyan na sila sa meeting stage, breed agad. Without considering the physical preparation ba. So eventually, mag-yield into maraming faults or mamatay yung iba. Sayang. Kasayang. So sabi ko nga, balikan ko, dapat pinakauna talaga area. Katulad kinamigoy, makikita mo kinamigoy. Even sa area mo, di ba? Pero mga pond. Pond talaga. Hindi na lang sa Pilipinas yung makikita mo talaga yung well-prepared talaga. Kay Sir Feb. Yung kay Sir Feb, ganyan. Sir Feb. Grabe yan. Plus, yung bang may talagang maayos na lagayan ng isda. Pero si Sir Feb nanggaling din sa Trapan, di ba? Kita ko. Pero ang lalaki ng Trapan. So, area talaga. Area talaga yung pinaka-importante. So that ma-develop mo talaga yung potential ng isda. And then, doon na papasok yung quality na material na kukunin mo. Kasi ready na yung area. Feeding, doon na papasok yung feeding. So on and so forth na, tuloy-tuloy na. Regarding sa grooming, sir, medyo hindi naman kanong kahirapan ang grooming. Mahirap talaga ang breeding. So sa grooming naman tayo. Sa grooming naman, I started, kasi sinabay ko na lahat nung nagsimula ko ng grooming, then yun nga, nakita ko yung mga material, binid ko na lang. Sa grooming, ang ginagawa ko kasi, parang 3 stages, no? First stage, you have to develop the body. Second stage, yung pag-win. Then third na yung coloration niya, yung pigmentation niya ng tao. So, sa akin sa grooming, I'm more on yung outside. Outdoor talaga? Outdoor, Hindi yung indoor kasi malaki ang kaibahan ng indoor sa outdoor. Lalo na ba may ganito, dito ka lang nag-groom, sir? Dito lang, sa labas. Dito lang. Grabe ang init dito. Grabe ang init. Halos din alam niyo. Dati meron itong mga ganyang net, pero realisin kong net kay para matamaan talaga ng araw. Then sa feeding mo, sir, sa feeding, sa first stage niya, of course, live foods, tapos steam egg, ganyan lang. Steam egg pa rin, present pa rin yung steam egg. One lang din yung nakikita ko lang sa YouTube, yun lang ginagaya ko talaga. Hindi Wala na masyadong sekreto. Ang pinakasekreto lang na natutunan ko sa grooming, sir, is dedication. Dedication. Same lang din sa breeding naman siguro, sir. Dedication, love. If you love your fish, the fish will give back to you. Yan yung magandang resulta. Kasi even if pakainin mo man ang pakainin yan, pakainin mo siya bigyan ng time. Unang-una, pag nag-grooming ka, you have to understand the fish also. Yung characteristic niya. Kung nakita mo siyang
lumangoy ng paganyan. Tapos ano bang kulang sa isda na ito? Di ba? You have to ask question to yourself, ano bang kulang niya? So, kulang siya ng coloration, bibigyan ko. Kulang siya ng katawan, i-address ko. Eventually, yun nga sabi ko, pag mahal mo yung isda mo, mamahalin ka na. So, everything has a right process talaga. Merong process talaga. Iba kasi, hindi pwedeng magic. Ako sa sarili ko, never pa akong sumali ng show na binili ko yung isda. Sa akin ha. Okay, own breed, ikaw rin kasi as much as possible, gusto ko sarili ko yung breed. Kasi iba yung tagumpay, sir. Iba yung feeling. Yung feeling ng ano. Feeling na Breedhill pa, groomer pa, nag-champion pa. So, grabe na yan, achievement talaga. So, dabi yung, di mo ma-explain ba yung kung sa sarili mo yung tawag dito, yung feeling mo matatamasa sa Tagalog. Ganyan talaga mga groomers. So, good thing mga groomers na si Sir na mismo nagsabi na ano ang kaibahan ng pag-breed at saka pag-groom. And also, sa mga prices, depende na yan. Respeto na lang natin yung mga ano. So, dapat talaga is ang favor lang sa mga nagbebenta, wag nang benta-benta ng potential. Wag na. Kasi may nagpapa-grade ba sa kayo, sir? Sa akin kasi may experience ako nga, sir, pwede pag-grade tong ganito. Sinasabi ko, insert ko lang to, sir, Sinasabi ko nga, ayokong maka-offend ng breeder or seller. Kaya hindi talaga ako nag-grade. Pag sinabi ni seller na potential yan, depende na yan sa perception niya, sa kanya na yan. Sa kanya, yun ang opinion niya. So, pag gusto mo yung isda, bilhin mo. Pag mahal yung isda, tingnan mo lang maigi, worth it ba siya sa price? Ano lang, kung talagang gusto mo talaga yung isda, wag nyo naman siya siguro baratin masyado. Ito tayong kapatid lang. Huwag yung baratin masyado kasi kung gusto mo talaga ng magandang isda, sabi ko nga dapat may laman ng bulsa mo. Sa breeding pa yun, lalo na kung ready to show gusto mo. Kung talagang gusto mo talaga kay ganito, bigyan ka ng example. Nag-alaga ka ng isda, meron kang tank, meron kang magandang filtration. Ito ang kaibahan bumili ka ng pit grade. Bumili ka ng show grade, ha? Unang-una, malayo yung diferensya sa presyo. Yung pit grade, mabili mo ng 100, something like that. Ang tanong, yung bang pit grade, di mo makakainin? Di ba? Same lang. Same lang yung effort mo. Di mo babigyan ng tubig, di ba? Bigyan ng kuryente. Ganun lang din. Ang sugar, ganun din. So eventually, pag nag-develop yung isda, tanong ko sa'yo, pwede mo bang ma-issue yung pit grade mo doon? Hindi pwede. Pero sa maintenance, same lang sila. Same lang maintenance. Parehas lang. So, kung dito ka sa show grade, since nag-alaga ka na rin ng goldfish, doon ka na sa magandang klase. Para sulit. Magandang klase plus magandang effort, sulit ang isda. Kikita talaga magandang resulta. Magcha-champ ka talaga. Trust the process lang yan trust the process. Trust the process lang yan. Sinasabi ko mga groomers, iba ang show quality, show potential sa pit grade. Kaya nga pet kasi makikita mo, most of the time makikita mo ang pit grade, sir, sa pet shop. Sa pet shop. Kasi mura yan. Business So, sa pet shop, kikita nyo, ang katawan, manipis, ganyan. Alangan naman pakainin nila, patabain. So, lugi na sila. Mamura ang presyo. So, it comes with a price talaga. Yes. Gusto mo talaga yung magandang isda, dapat may laman ng bulsa. Ano lang talaga kasimple. Kaya, yung pit grade, kasi pag may pit grade ka, tapos may show grade ka, ang mentality mo kasi, pit grade lang yan. Kumbaga, haphazard ba? Kumbaga, sa Tagalog pa, wala kang tiwala sa isda. Walang tiwala. Pit grade lang yan. Tapunan mo lang ng PO2 o something like that. Pwede na yan. But, pagdating ng panahon, nakapunta ka ng mall, halimbawa nakapunta ka ng may show. Ganyan. Diyan, do you think yung isda mo, nagbinigyan mo ng ganun? Wala rin, useless lang. Diyan mo ma-realize mga groomers pag pumunta ka sa show. Diyan mo makikita ganito. Lalo na pag makita mo yung competency. Di ba? The way na maglagay ng stickers, napaka-tense sa sarili mo. The first time I received my trophy, that was last day. Sa dami ng trophy na ito, puro lang to, padala lang lahat. Online. Online or actual na may handler lang. So that was the time na nag-rent talaga ko personal ng trophy ko. Yung first time. Yung ikaw talaga personal. So nakita ko talaga the way how yung mag-judge yung mga judges ba. Maglagay ng sticker. Napaka-tense. So kung kayo, advice ko lang sa mga baguhan, kung gusto talaga mag-alaga ng isda, papipiliin kayo pit grade o show potential. Doon lang kayo sa potential. Mag-save lang ng money ba? Para pambili ng... Tapos kung hindi ka man sasali sa show, kung
Gawin mo lang ng pang home decor. Pagdating mo na ng bisita mo, makita ganda ng isda mo. Di ba? Oo, ano yan? Ganda ng isda mo. Oh, kasi kung ay pangit yung isda mo, balik pa yung dorsal, ganyan. Lalo na pag may bisita kang marunong tumingin. Oo. Oh, tapos pa-proud ka, ganda ng isda mo. Pagka marunong yung nakatingin, anong maganda dyan? Oh, di ba? Pero pag Ano maganda maganda? yung isda mo, katulad nung nakita natin yung Ranso Black Ranso, di ba? Oo. Kahit mag-isa lang siya sa tank mo, So, nakaka-attract siya ng kuhan. yan yung maganda. So, most of the time kasi mga collector, gusto talaga yung maganda para, yan yung in-advise ko, pag may bisita ka, sir, mahilig o hindi mahilig sa isda, mag-appreciate talaga pag maganda ang isda. Ang isda, iba ang hatak talaga pag goldfish. Oo. Sa kumpara sa ibang isda, with respect sa ibang fish keepers, pagka may alaga ka, arowana or flower horn, ganyan. pag goldfish talaga yung nakalagay sa Iba ang tank mo, dating. ibang dating. Kasi from the word goldfish di ba? Oo. From the word goldfish, so, sa pangalan pa lang attractiveness. Basta yung inaalagaan na goldfish ng mabuti mga groomers na hindi yung pang pit grade, yung pang quality, yung ibig sabihin. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung maghilig niyo talaga ng goldfish, kung papipiliin kayo yung pit grade o show grade na lang. Kahit mahal, Sulit man. solid man. Lalo na kung gusto mong Yes, pumasok sa show or mag-breeding. Because when you're joining a show, dala rin ang sarili mong pride eh. Oo. Diba? Yung sarili mo, ang dala ng isda, yung sarili niya at saka ikaw. Oo. Yun yung magre-represent yan sa'yo eh. Oo, di ba? Kahit yung isda, titignan mo, isda lang yan, pero the moment na isa lang mo sa show, just because binigay mo sa kanya lahat, dala rin niya ang sarili mo doon sa show. Oo. Yan yung magre-reflect nga. Yes, Representative yung isda sa'yo eh. Pagtingin niya isda nandun, ay payat man. Siyempre, kaya hindi man ilagaan ng groomer, di ba? Bakit Sino itong bang kapatid groomer? niya maganda? Oo, di ba? Yan ha. Pag Oo. may kapatid. Oo, may comparison. Yung kapatid niya maganda. Tinatanong pa sino kung kabili nito? Oo, sino nakabili nito? Sayang Sayang man naman. yung sayang. Oo, di ba? Sayang. So, yun nga sabi ko, pag pumasok ka sa goldfish industry, sa breeding, sa grooming, you have to prepare yourself. Yan. So, anything to answer? Anything to talk? Ano lang, talagang, kung sana, kung meron man talagang mga, balikan ko ulit, pag gusto nyo talagang pumasok, talagang kumuha kayo ng quality, galing dun sa mga top, na mga kilalang mga breeder. Para, Sana wala ng issue din. para hindi sayang yung effort at time din. And then, shout out na rin sa mga kakilala ko, pasensya na medyo kabulol-bulol sa Tagalog, but I'm so happy, no? Again, I'm so happy na nakapunta sa Fritz dito, and then I'm looking forward na makabalik sa dito uli at may iba na itong area na ito. Hopefully next year baka mag-continue yung BGC. So, yun lang muna at salamat sa pagbisita. Thank you, sir. And again, this is Fritz and Lisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.